Alright, yan. Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's pag-usapan natin. Yan, yan nandiyan sa ating screen. Si Yen Santos. Sa mga hindi pa nakakilala kay Yen Santos, which I doubt it, alam ko kilalang kilala nyo yan, si Yen Santos. Siya yung partner ni Paulo Contis. Yung nakita sa Baguio na namasyal sila as a friend. So nauso yun, nag-viral yung as a friend na yan. Na mamamasyal kayo sa isang lugar as a friend. O yan. Ayan yung pinag-umpisahan ng relasyon ni Yen Santos at ni Paulo Contis. O ito si Yen Santos, ito yung sumunod kay LJ Reyes. Si LJ Reyes naman yung sumunod kay Lian Paz. Ayan lang po yung mga nakadeklara. Hindi natin alam yung mga hindi na-declare o yung patago na nakarelasyon ni Paulo Contis, hindi na natin alam. Basta yan lang ang alam natin. Yung kanyang pinakasalan, si Lian Paz, si LJ Reyes, at ito ngayong at present, si Yen Santos. Ito kasi mga kababayan, si Yen Santos, nagdiwang ng kanyang birthday. So nag-birthday pala etong si Yen Santos. Pero ang problema, yung sinasabi natin noon pa si Yen Santos nag-birthday. Pero itong si Paulo Contis, walang paramdam. Walang paramdam. Di ba? Nababalita na na mukhang hiwalay na to si Yen Santos at ito si Paulo Contis kasi medyo nagpapakyut itong si Paulo Contis dun sa kanyang kako-host diyan sa Tape Bulaga di ba? Medyo sinasabi nila yung nangyayari dun sa Tape Bulaga, parang aldab. So ginagaya daw nila yung aldab at ito ay kagustuhan ng management. At kumbaga ipalabas lang nila. Pero mukha atang sineseryoso na ni Paulo Contis yung kanilang script diyan sa Tape Bulaga. Kasi ito mga kababayan binati ng aktres na si Yen Santos ang kanyang sarili sa pagdiriwang ng kanyang ika-31st kaarawan nitong Lunes. Grabe, sakit naman. Babatiin mo yung sarili mo. Happy birthday to me. Di ba usually tayo, pag nagdiriwang tayo ng birthday, umaasa tayo na babatiin tayo. Hindi naman natin kinakailangan regaluhan, basta importante lang sa atin, mabati lang tayo ng happy birthday lalong-lalo na nung mga mahal natin sa buhay. Di ba? Simple greetings ng happy birthday, maligayang bati, maligayang kaarawan, okay na sa atin yun Hindi naman importante yung regalo. Diba, pag may birthday nga, mas gusto pa natin tayo yung magbibigay kaysa tayo ay tatanggap. So, yung mabati ka man lang ng mahal mo sa buhay sa iyong kaarawan, napaka-importante nito. At talagang nakakapagpasaya ng puso. Pero ang sakit naman, na yung inaasahan mong tao na babati sa'yo, hindi nagparamdam. At ang ginawa ni Yen Santos, ay nag-happy birthday to me na lang. Sinare ni Yen sa kanyang Instagram account ang ilang larawan niya na may caption na happy birthday at birthday behavior. Wala namang social media greeting para kay Yen ang kanyang karelasyong si Paulo Contis. Hindi na rin mahagilap sa IG ang mga larawan niya noong nakaraang birthday niya na si Paulo ang kumuha. Nako. Nagkaburahan na-delete na. Nagkaburahan na ng mga litrato. Yung mga dating picture daw nila na birthday ni Yen Santos, wala na, hindi na makita sa Instagram account. Na-delete na. Di ba kapag ganyan, kapag nagdi-delete, alam na this. Alam na this. Ano ibig sabihin nun? Na i-delete mo yung mga pictures ninyo nung partner mo, nung mahal mo. Di ibig sabihin, wala na. Wala na. Di ba? Saka masakit yun. Biruin mo, hindi ka batiin sa birthday mo. Kaya, yan yung sinasabi natin. wala kayong kadala-dala
Bilib din ako mga kababayan, bilib din ako dito kay Paulo Contis na ang dami niya ng pinagdaanan, nagkasuhan pa doon sa kanyang mga asawa dahil nga di umano'y hindi nagbibigay ng sustento itong si Paulo Contis sa kanyang mga anak. Kay Lian Paz na nabalitaan natin dati, grabe yung mga anak ni Paulo Contis kay Lian Paz, matatalino. Oh, talagang mga nag-graduate with high honors. At itong mga anak na ngayon, mukhang itinakwil na si Paulo Contis kasi gusto na nilang magpalit ng apelyido. Ayaw na nila ng Contis. Ayaw na nila dalhin yung apelyido ni Paulo Contis. Oh. Yun yung doon sa anak ni Paulo kay Lian Paz. At ito namang si LJ Reyes, ganun din. Wala ring natanggap na sustento para sa kanyang anak. Kaya naman nung nabalitaan natin na nag-asawa na si LJ Reyes at meron na ring partner na bago ito si Lian Paz, natuwa ang mga netizens para sa kanila kasi kumbaga nakaligtas na sila dito sa irresponsableng naging kapartner nila minsan sa buhay nila. Sa buhay nila na siguro yung mga panahon na gusto nilang kalimutan na ayaw nilang maalala. Diba? Yung panahon na kasama nila itong irresponsableng ama ng kanilang anak. Oh. Diba? Kumbaga sa lahat siguro ng memories na gusto mong kalimutan, yun ang gusto nilang makalimutan. So ang ibig sabihin, ang dami ng pinagdaanan ni Paulo Contis, pero meron pa rin pumapatol, no? Meron pa rin nagpapaloko. Meron pa rin talagang naguguyo. Kagaya ni Yen Santos. Di ba? Itong kanyang namasyal sa Baguio as a friend na naging karelasyon niya. Ngayon, na? Wala na. May birthday man lang, hindi mo man lang mabati. Pagkatapos ng lahat. Di ba pagkatapos ng lahat, bigla na lang ganyan, bigla ka na lang maglalao, hindi mo man lang mabati sa birthday. Siya pa sabi niya, happy birthday to me. Ang sakit kaya nun, di ba? Kaya, nako. Ingat-ingat kayo, yung mga naglalapit dyan kay Paulo Contis o kaya yung nilalapitan ni Paulo Contis, mag-ingat-ingat kayo. Aba, hindi na kayo nadala. Ang dami na yan, ang dami na mga instances. Paulit-ulit na lang. Tapos ngayon, ito. Yung sa Tape Bulaga naman. Si Ara San Agustin ba yun? Nako. Try mo. Subukan mo. Try mo lang. Kung hanggang saan naabot. yung inyong, nako, magiging relasyon. Na napansin natin mukhang kumakagat dun sa mga lambing-lambing ni Paulo Contis. Tapos yung papunta-punta ng gym, pasama-sama ng gym as a friend. yan ang ginagawa nila ngayon, di ba? Tapos siya sa gym as a friend, gigimik-gimik as a friend. Tapos mababalitaan na lang natin ganito, birthday ni Santos, hindi man lang niya binati. Tapos ngayon, ito, yung kanyang kaaldab. Yung kanyang kapartner dyan sa sa Tape Bulaga. No? Mukhang ito pang Tape Bulaga, ito pang kanyang noon time show, ito pa tayo magiging dahilan para magkahiwalay sila ni Yen Santos. Hindi natin alam kung ano dahilan. Pero, syempre, nakadagdag yan sigurado. Yung pagiging close nila at lambingan na sinasabi nila na scripted, nakadagdag yan syempre sa problema ni Yen Santos at ni Paulo Contis. Imposibleng hindi. Nakadagdag yan sa problema. Kaya ngayon, na? Happy birthday to me na lang. Ang nangyari dito kay Yen Santos, itong si Paulo Contis, walang paramdam. Alam na this, di ba? Kaya, yun lang mga kababayan, payo ko lang kay Ara San Agustin. Maganda ka, bata ka pa, dalaga ka pa. Nako. Wag na wag mong susubukan. Masisira ang buhay mo. Yun sabi ni Duterte. Diba? So, yun lang po muna mga kababayan. Nako, kawawa naman si Yen Santos pagkatapos ng lahat. Bigla na lang ganun-ganun na lang.
Iba talaga. Iba ka talaga, Paulo Contis. Pet malo. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Watang Maynila to. Sa iba pang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.